Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel. So it's nice to be back na naman po dito sa channel natin. Halos isang buwan po akong hindi nakapag-vlog dahil po nagpapakondisyon po ko sa kamay ko dito sa fraction natin na right hand. Tapos ito makikita mo may protection po akong nilagay sa wrist natin para may kunting lakas pa ang kamay natin, pero totally po hindi po siya gumaling po talaga. It needs to 6 to 1 year bago po mabalik yung lakas natin sa kamay. So kaya hindi ko muna pinilit na galawin kasi masakit po mga lods kung pilitin natin gagamitin sa pag-install po sa solar o mag-install tayo. So ngayon po pag-uusapan natin na meron pa akong good news at saka meron din akong bad news po dito sa solar system natin na ginagamit. So dito po sa likod, meron po akong nadagdag na binili ang on-grid inverter na with limited. Nakabili po ako. So yung dati kong ginamit, ito na blow on-grid inverter na walang limiter. Pangalawa, nakabili po ako ng bagong on-grid inverter na with limiter. So kung naalala nyo po yung last video natin, yung on-grid na ginagamit doon sa kaibigan ko na Roix B-Type, ito po, bumili na rin po ako kasi maganda po ang resulta o harvest niya kasi meron po siyang limited. Kaya lang, merong bad news o nangyari po dito sa system natin. Pero uunahin muna natin mga lods kung ano yung mga good news dito sa on-grid inverter na ginamit natin na may limiter. Kaya pag-uusapan natin kung ano yung pinagkaiba sa on-grid inverter na may limiter at saka wala. So ito na po mga lods ang on-grid inverter na gamit natin. So ito yung una kong binili na naka 500 watts po ang on-grid inverter. Ibig sabihin 500 watts na solar panel ang pwede mong gamitin dito. Ito po ang bago nating binili, ang on-grid inverter na 700 watts with limiter. So, kaya dito ang 700 watts na solar panel. Itong ginamit natin dito na on-grid inverter, ang style niya po dito mga lods, pwede siyang gamitan ng 12 volts na battery. Pero para hindi malito po ang mga baguhan nating mga kasolar, isasali na lang natin na ang mga on-grid inverter na gamit po mga lods ay hindi po gumagamit ng battery. Kailangan ng 220 volts po sa utility grid para magpangsyon ang mabuti ang on-grid inverter natin. Kaya hindi magagamit ang mga on-grid inverter kapag may brownout po. Hindi mo magagamit. Except kung naka-off-grid ang gamit. Kaya walang silbi ang mga on-grid kapag may brownout pong mangyari po sa bahay natin. So yung sinasabi natin na pwedeng gumamit ang battery, yung panglalagyan lang po sa input ng solar inverter dito. Ibig sabihin, kapag wala kang solar panel, pwede mong i-replace ang battery na gamit. Katulad dito, pwede siya 12 volts kung wala kang solar panel. Ito sa kabila, aabot sa 24 volts to 36 volts ang battery ang kailangan mo para stable na magagamit. So, yun po ang kaibahan sa on-grid at saka sa off-grid. Ang off-grid, kahit may brownout, pwede lang kasi nga naka-self-sustain yun sa battery. So, ngayon, pag-uusapan natin yung kaibahan sa on-grid inverter na walang limiter at mayroong limiter. So maglalagay na lang ako dito mga lods ng whiteboard natin ilalagay. So dito po sa no limiter, ipagpalagay na natin na 500 watts ang nagamit. Kasi ito, napruiba ko naman po ito mga lods. So ang gamit ko lang, hindi ako umabot sa maximum na wattage na gamit. Kasi dito, wala akong solar panel, yung battery lang ang gamit ko. So, kaya niyang umabot sa 200 watts na gamit. Itong isa, meron pa akong apat na tig 100 watts na solar panel. Naka 2 series to parallel lang ang gamit.
Kasi ang maximum sa input voltage dito sa bago natin na tinatawag nilang ROXB is 18 volts to 50 volts. So hindi ka pwedeng magtatlo na series sa BMP na 18 volts kasi lalagpas po siya sa 54. So hanggang 2 series connection lang ang pwedeng magamit. Tapos iparallel mo na lang yung 2 series to parallel. Dito sa kabila, hindi pwedeng i-series din kasi ang input voltage ay nasa 18 to 30 volts. Ibig sabihin, isang solar panel lang nakaparallel na lahat. Yun ang kaibahan. Kaya importante malaman mo ang input voltage po dito sa on-grid inverter natin. So ang pagbabasihan na lang natin yung actual na ginamit ko. Kasi hindi naman ako umabot sa maximum na 500 at saka sa 700. So ang gamit ko, 200 lang ang nagamit ko dito. Isishare ko po sa inyo kung anong kaibahan doon sa walang limiter at merong limiter. So ipagpalagay natin, nakaka-produce po ako ng 200 watts. So 200 watts ang kayang ma-produce. 200 din dito sa kabila. Okay. So marami rin nagtatanong saan mababawas po kapag naka-harvest ka ng 200 watts. So ito po mga lods, direct po ito sa submeter mo. Kapag naka-produce ka ng 200 watts, automatic po ang 200 watts mababawas po sa submeter mo. At saka ang kagandahan lang dito sa mga on-grid, kung saan po nakasaksak ang mga appliances mo, doon pa rin nakasaksak, walang nagbago. Saka kahit patakbuhin mo pa lahat ang mga appliances mo, wala akong problema po pagdating po dito sa mga on-grid type. So yung 200 na bawas, automatic po sa submeter o meter mababawas po ito kapag naka-harvest po kayo. Ngayon, umpisahan natin, ipagpalagay natin na gumamit ka ng solar na ganitong klase na on-grid. So, unahin natin sa on-grid. So mostly po, kung nasa bahay tayo, kadalasan po sa bahay, meron pong TV. Ang TV sa consume po sa TV, kapag umabot po sa, ipapalala to na 50 inches po ang TV mo, aabot po ang TV sa 120 watts po ang gamit. Yan. So, i-same natin dito, katulad rin dito, TV na 120 watts ang gamit. Tapos, siyempre, meron pong electric fan ang bahay. Kasi mainit. Kapag ang electric fan nasa mga 20 inches to 24 inches, aabot po ang maximum sa 70 watts. Okay. 70 watts. Tapos, siyempre, mayroong refrigerator. Ang ref, aabot po mostly nasa 120 watts. Oh. So dito, ipareho lang natin na ganun din ang na-install. So, wala na lang natin ito. Yan. So, ano ba ang mangyari? Kapag itutal natin ito, so, aabot po siya sa 0, 11, 310 watts. Yan, ang nagamit, ipagpalagay natin, itong ginamit mo sa bahay, 310 watts. Pero dahil naka-harvest ka sa 200, ima-minus mo itong 200 natin. Minus 200. 0. So ayan, 110 watts na lang po ang matira. Instead na, ang babayaran sana natin is 310 watts. Dahil may harvest ka na 200 watts doon sa on-grid inverter natin, sa solar panel, bababawas, kaya 110 watts na lang po ang babayaran mo sa bahay, sa submeter. So, ang tanong natin ngayon, paano pag hindi tayo gumamit ng appliances habang naka-harvest tayo ng 200 watts? So, ang mangyayari dito mga lods, kapag wala kang ginamit na appliances at nag-activate po ang on-grid inverter mo sa 200 watts, babayaran mo ang 200 watts mo sa submeter. Re-reading po ang 200 watts. Kapag wala pang ginamit, 200 watts po, ikaw ang magbabayad kapag wala kang limiter.
So paano kung dito sa limiter, naka-off ang breaker, walang gumagamit na appliances at naka-activate ang kuha natin, on-grid inverter. So dito po, nakita ko sa actual, hindi po 0 watts ang lumabas. Ang lumabas is 1.3 watts ang lumabas po dito sa meter. Ibig sabihin doon, nakakatipid ka talaga. Napakaliit na po sa 1.3 watts na standing. Tapos, sa 200 watts, kapag may limiter po, magiging, nakita ko siya, nasa 10 to 18 watts na lang ang matitira kapag walang gumamit na appliances sa bahay. As in 0 talaga, naka-off ang main breaker. Ito ang lalabas, nasa 10 watts na lang instead na 200 ang harvest kapag walang gumamit na appliances mo sa bahay. Ang lumabas po sa reading sa meter, 1.3 po ang lumabas. Kaya nakakatipid ka kung may limiter na gamit po ang on-grid inverter. Sa walang limiter, kung ano po ang harvest niya, yun po ang lalabas sa meter mo. Ikaw ang magbabayad kapag walang appliances na ginamit mo at nag-on-grid inverter ka na walang limiter. Yun po ang good news na isishare ko sa inyo na kapag bumili po kayo ng on-grid inverter, dapat po may limiter. Kasi pag walang limiter, baka ikaw pa ang magbabayad at mabuti lang ito kapag nakapaandar ka ng maraming appliances, okay lang. Pero hindi mo pa rin masasabi na okay kasi kung magtitingin ka sa TV, electric fan at isa-shut off mo, ikaw rin ang magbabayad noon sa sobra. Lalo na ang refrigerator, may thermostat, masa-shut off paminsan. So magbabayad ka. Kaya marami pong nagsasabi talaga na minsan hindi nakakatipid ang mga solar kapag hindi mo alam po ang mga paraan na paggamit. Kaya yun po ang kaibahan. Mas nakakatipid ka at nakaka-save ka ng malaki kung with limiter ang gamitin mo na on-grid inverter. So yan po mga lods. Ngayon, doon po tayo sa bad news na naman ang pag-uusapan natin dito sa on-grid na ginamit natin. So sa bad news, ang dami kong bad news dito mga lods. Kaya magulo itong nangyari sa system ko. Makita nyo dito, magulo. Itong on-grid ko na Pito 1000 na maximum na 300 watts lang magamit. Nasira po ito, almost 5 years na. So okay lang masira kahit 5 taon na. So tinanggal ko na lang yung wire. Hindi ko pa alam kung anong nangyari. Basta bigla na lang siyang mag-red alarm color dito sa indicator niya. Dapat naka-green pero wala na. Nasira na siya. Hindi ko pa alam kung bakit siya nasira. So hindi na nagamit. Tapos dito sa dalawa, alam nyo bang nasira itong dalawa? Yun ang bad news po mga lods. Ito, katatapos ko lang na nabayad kasi pay later po gamit ko. Hindi ko po cash. Inutang ko po itong dalawa. Ngayong buwan na impas ko na. So, na last payment ko na. So, bayad na po ito. Ito, hindi pa ako nag-uumpisang bumayad. Inutang ko po sa Shopee po. Pay later gamit ko. Hindi ko pa naumpisahan magbayad. Wala na. Nasira ang on-grid inverter natin. So, ang malaking tanong po doon, bakit nasira po ang mga on-grid inverter natin? So, mga lods, nag-search po ako. 1 week ko po itong ginamit. Straight, wala namang hindi naman nasira. 1 week ang gamit ko. Pero ngayon, umabot talaga na nasira na siya. So, naumpisa po siyang nasira kasi yung refrigerator ko lang ang ginamit ko sa bahay. Yung dalawa, nag-aagawan po sila doon sa 200. So possible, yun ang unang dahilan. Pero nang nag-search po ako sa Google, yun ang nakita ko na hindi ka pwedeng gumamit ng dalawang on-grid inverter na hindi magkapareho po ang brand at klase at wattage doon sa on-grid inverter. Kasi mag-aagawan po ang dalawang inverter lalo na sa frequency saka mag-flicker pa ito. Siyempre nag-flicker po ang dalawa kung mahina o mataas po ang solar panel.
So dito, nasira po talaga sabay itong dalawa. Kaya, kailangan ko na naman pong ipa-repair. So, yun ang bad news na isisir ko sa inyo na hindi ka pwedeng gumamit ng dalawang hindi magkapareho o brand na klase na on-grid inverter. Siguro kung hindi pa nasira ang gamit mo, kung gumamit ka ng mga on-grid inverter sa bahay, may possible talagang masira mga lods. Kasi hindi naman sila magkapareho. So, yan, makikita naman na hindi talaga magkapareho. Kaya po sa mga kalods natin, kung bibili po kayo ng on-grid inverter, lubos-lubosin nyo na po ang mataas na wattage. O kaya, dapat magkapareho. Katulad nito, na 700 watts, dapat kung bumili ka, ganun pa rin. Para safety po ang system mo. Hindi pwedeng 700 at bumili ka na naman ng 1,000 to 200 watts. Magkaiba na naman po, usapan yun. So, based sa experience kong nagamit, wala na. Na-damage na po itong dalawa. Kaya ipaparepair ko muna. Saka update ko na lang po kayo mga lods kung sakaling na-repair natin itong dalawang on-grid solar power inverter natin. So bago po tayo magpaalam, isali ko na lang po ito. Dagdag pa kasi itong on-grid inverter natin, meron po itong limiter. Kapag malayo po ang main breaker mo, no problem mga lods. Putulin mo na lang yung linya po sa current transformer kasi nasa 2 meters lang. Sa akin mataas, uabot sa 8 meters. Ang ginawa ko, pinutol ko. So dagdag idea na lang po, pakita ko sa inyo diyan. Ito yung wire sa current transformer. Ang ginawa ko, dinugtong ko na lang ng speaker wire. So nasa number 20 lang po ito na wire o 18. Speaker wire, pwede na. So pwedeng magamit kasi napakalayo po sa amin breaker ko o doon sa service line na tinapan ko sa current transformer. Kaya nagdugtong po ako ng speaker wire. Pwede lang. Ito, ginamit ko. So mga kalods natin, bago tayo magpaalam, medyo matagal na itong hindi ko pa na-shoutout kasi isang buwan. Nakatago lang sa logbook natin. So, isa-shoutout na natin ngayon mga lods. Gustong magpapa-shoutout po dito sa channel natin. Umpisahan natin si John Tagbas from Iligan City. Oy, Lods, may adlaw ni mo na. Basin silingan na ta, kaya taga Iligan City mamunta. John Tagbas. Ito pa si Jun. Si Arnel CF. Si Lu Arcanhada from Cagayan de Oro City. Oy, Lods, may adlaw ni Bras Cagayan. Naanda ni Dre ang mga Lods, Iligan City. Ito pa si Lulok Bautista from Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. Ito pa, shoutout natin si Efren Cantos from Mindoro. Shoutout pa natin si Asmitad Lani from Lapu-Lapu City, Cebu. Uy, may kandaw nyo na mga lods taga Cebu. Si Amistad Lani. Ito pa, i-shoutout pa natin si Emil's 3D Vlog from Caloocan City, Manila. Ito pa si Bisayang Electrician TV Official from Cebu. Uy, taga Cebu gihapon. Ito pa si Jab Maluloy from Cebu. Uy, taga Cebu na nananaw diri sa atong channel o nagpa-shoutout. Dagdag pa natin si Janiri Hahon from Titay, Zamboanga, Sibugay. Shoutout pa natin si Rafael Rasonabi from Agusan del Sur. Saka ang huli natin si MCB Construction from Batangas. So, meron pa po na akong ihabol. Magpapasalamat na naman po ako kay Jesus Biduya kasi binigyan na naman niya po ako ng kunting tulong doon sa GCash natin. So kay Jesus Biduya Lods, maraming salamat. Tapos ito, binili ko ng wrist protection natin sa kamay para may panlaban tayo na kunting lakas na magamit po natin kung mag-i-install po tayo. Kaya maraming salamat po, Jesus Biduya.
ito, sali pa natin. Shoutout po ang mga joint member sponsor o nagsishare pa rin ng blessing po sa channel natin. Umpisahan natin si Papa Boy, si Home Solution Iloilo. So ito yung bagong na joint member natin. At saka si Allen Acerto. Ito pa si Ruel Puerto, si Barry Cañete, si Michael Amador, at saka si Rodil Daguhoy, si Ruel Rafaelito Bayato, at saka muli natin mga lods si Ri Patso. So sa mga kalods natin, kung may hindi pa ako nasabi dito, paki-comment po sa baba mga lods, saka paki-share na rin kung ano bang nangyari o ano ba yung, kung may gusto po kayong i-share po, paki-comment po sa baba. At saka huwag niyong kalimutan pong mag-like, share, at saka mag-subscribe po sa channel natin para hindi po kayo makalimot at palagi po kayong updated kung may bago po tayong video pong ipapalabas. Hanggang sa muli mga kalods, at maraming salamat po na walang tigil pong nanonood dito sa mga kalods natin sa channel natin.